I am a legal wife and 3 years na kaming kasal. Sa government nagtatrabaho ang mister ko at malaki sana yung sinasahod niya pero halos walang natitira dahil sa mga bayarin. At sa ngayon nga ay wala pa rin kaming anak. May edad na rin kami at gusto na rin namin magkaroon ng sarili naming pamilya. At lately nga nalaman namin na may diferensyang asawa ko kaya hindi kami magkaroon ng anak. Hindi sapat ang similya niya para makabuo kami. Sa ngayon ay nag-iipon dapat kami para magkaroon ng sapat na budget pampa-check up niya. Ako ang naghahawak ng pera namin noon at nakakaipon ako ng savings namin. Ako ang nagkokontrol ng pera sa mga bayarin at ibinibigay sa parents niya. Wala akong tutol nung una dahil magandang kaugalian naman to. Pero napapansin ko kasi na sa tuwing nagpapadala siya, halos walang matira para sa budget namin. Palagi niyang sinasabi sa akin na pagtulong iyon sa parents niya. Alam ko naman na walang masama doon pero sarili namin ang tinitipid namin makaraos lang sa araw-araw. Ang masakit pa dito ay ako napapag-isipan na nagdadamot. May nasasabi sa akin ng mga in-laws ko at ganun din ang mister ko. Inaaway niya ako at kapag ang topic ay ang sustento sa magulang niya, hindi ako martyr type kaya sumasagot ako sa mister ko at inilalaban ang karapatan ko sa tuwing mag-aaway kami. Siguro ngay may pagkamadamot ako sa paraan na gusto kong makaipon kaming mag-asawa para sa future naming dalawa. Gusto ko nang makaipon kami para sa sarili naming bahay o kaya ay kung may mahabang gamutan para sa fertility niya. In case man ay kaya naming suportahan financially. Hindi ko maramdaman na priority ako ng asawa ko. Masakit sa akin yun dahil akala ko kapag kinasal na, ako na at ang magiging anak namin ang priority niya. Mali ba ako sa paniniwala kong ito? At ang isa pa ay meron siyang bisyo na hindi niya maalis-alis. Nahihirapan akong kontrolin siya dahil nag-aaway lang kami. Bisyo rin niya ang nakikipag-chat sa mga babae pag nalalasing. Ilang beses ko na rin siyang nahuling nakipag-chat, ilang beses ko na rin siyang pinatawad. Lagi ko na lang iniisip na part ito ng pag-aasawa. Lagi akong nagdarasal na sana itama ang aming pag-iisip. Mamilin, kailangan ko ng inyong honest advice. Masakit man sa pandinig ay okay lang para makatulong sa aming pagsasama. From our letter sender, Manili ng San Fernando, Pampanga. Pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Yun ang kalimitan na dahilan bakit hindi makabitiw ang anak sa pagsuporta sa magulang. Walang mali pero kung matitake for granted ang binubuo mong pamilya, doon na magkakaroon ng mali. Sa tingin ko, since wala pa kayong anak, try mo din sigurong mag-work at maghanap ng pagkakakitaan. Para may sarili kang pera, i-build mo yung sarili mo as independent. Para maramdaman ni mister mo na you can live and survive kahit bigyan o hindi ka niya. Sa bisyo naman ng pag-iinom ng iyong asawa, normal lang siguro yun. Pero wag gawing hobby. Kasi lumalabas na hindi siya masaya sa piling ng partner niya. Kasi mas masaya siya sa company ng iba. At eto naman yung real talk advice ng mamilin mo. Tama ka naman na hindi ka priority ng asawa mo. Kasi kahit na nagigipit kayo at nagtatalo, isinasantabi niya yung nararamdaman mo. Kasabihan ng mga selfish, walang kapalit ng magulang, asawa marami kang ipapalit. Diga, dapat hindi ka na nag-asawa kung ganun din lang ang baluktot mong mindset. Maybe it's God's way of telling you that it's not the right time to get pregnant. Kasi sabi mo nga, hindi ikaw yung priority at hindi yun magbabago just because of your baby. Siguro ego lang niya yung pakikipag-chat niya sa ibang babae. Siya yung may diferensya, so dapat siya yung maging faithful. Once and for all, ask him kung mahal ka ba niya talaga at hindi pa ba sapat ang pagmamahal na binibigay mo sa kanya para magawa niya pang mambabae at maglasing despite his fertility issue. Let him know lahat ng rant mo and stop tolerating lahat ng mali niya. If hindi siya mag-compromise, dun ka mag-isip. Your marriage is not a license to stay miserable, cheated on, and be a lifetime second priority. Tulungan mong magbago ang asawa mo. At pag hindi pa rin siya magbago, magbago ka na ng asawa.